Hi everyone! Welcome po muli sa aking YouTube channel. Gagawa tayo ngayon ng Foods for the Gods na saktong-sakto ipang regalo ngayong Pasko at syempre pwede rin natin gawing negosyo ito. Sobrang dali lang gawin ito at sigurado ako magugustuhan nyo ito guys, kaya wag na natin patatagalin to. Tara umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay i-toast natin yung ating walnuts. Bali, kalahating walnuts at saka kalahating pecans yung ginamit ko dito guys kasi naubusan ako ng walnuts. Then, tinost ko lang siya sa kawali ng 5 minutes hanggang sa lumabas lang yung aroma niya. Or pwede nyo rin siyang i-bake sa 180 degrees Celsius na preheated oven ng 15 minutes. Then, i-chop lang natin ito ng maliliit. Set aside na muna natin ito. Then, next naman yung ating dates. Ayan, nabili ko lang ito sa grocery. Marami naman itong nabibili guys sa Shopee or Lazada. Then, tatanggalin lang natin ito ng buto. Then, i-chop din natin siya kagaya ng ginawa natin dun sa walnuts. Dapat pare-pareho yung laki niya. Ilagay na natin yung ating butter dito sa ating mixing bowl. Pwede po kayong gumamit ng hand mixer. Then, sunod na rin natin yung ating dark brown sugar. Then, ito pala yung butter na ginagamit ko guys. Then, sunod na rin natin yung ating molasses. Dapat pure po yung gagamitin natin kasi nagbibigay siya ng magandang lasa at saka texture dun sa ating food for the gods. Ayan, then mix lang natin ito or i-beat lang natin ng mga 2 to 3 minutes hanggang sa magiging creamy na siya. Yung molasses po, pwede po kahit wala. Gawin nyo na lang pong 2 cups yung inyong dark brown sugar. Pero mas maganda guys or mas masarap kapag meron siyang maglalagay tayo ng molasses kasi nagbibigay siya ng pagka-chewiness at saka maganda yung magiging kulay ng ating food for the gods. Ilagay na natin yung ating egg, 1 at a time lang po. Then, count lang kayo ng 20 seconds bago nyo ilagay yung sunod na egg. Para hayaan natin muna mag-absorb yung egg natin sa ating mixture bago tayo mag-add ng isang egg. Then, ilagay ko na rin pala yung ating vanilla. Then, wag po natin kalimutan i-scrape natin lagi yung side ng ating bowl para mahalo pong maigi yung ating ingredients. Isifa lang natin yung ating all-purpose flour dito sa ating bowl. Pwede nyo naman siyang salain guys bago kayo mag-start para ibuhos nyo na lang siya diretso. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa ma-absorb lang ng mixture yung ating flour. Huwag nating i-overmix guys, tandaan natin. Kasi pag na-overmix natin ito, magiging parang cake na yung texture ng ating food for the gods. So, hindi na siya maganda kainin. So, kailangan magiging dense po yung ating foods for the gods. Then, nilagay ko na pala yung ating walnuts, yung ating dates, at saka yung ating pecans. I-mix lang natin ito ng mga 20 seconds lang or pwede tayong gumamit na lang ng spatula kapag nilagay na natin yung ating dates, yung ating walnuts para hindi na po ma-overmix yung ating mixture. Tandaan po yung ating foods for the gods, dapat po dense po siya, hindi po siya yung parang cake yung magiging texture niya. Spread lang natin yung ating mixture dito sa ating baking pan. Dapat pantay po para maganda po tingnan mamaya pagkatapos natin siyang i-bake. Then kapag tapos na natin siyang i-bake, palalamagin lang natin ito hanggang sa room temperature lang siya. Kapag room temperature na yung ating food for the gods, ayan, babalutin lang natin siya ng cling wrap, then i-chilled lang natin siya overnight bago natin siya i-cut. Ito na yung ating food for the gods, naka-chilled na ito overnight. Ayan, ito yung sikreto guys kung bakit natin siya kailangan i-ref, ayan, para maganda yung pag-cut natin, malinis tingnan at hindi siya sabog-sabog. Then kahit hawakan natin siya, napaka-stable niya, ayan. Then ngayon, putulin na natin siya sa parehong laki. Gagamit lang tayo dito ng matalas na kutsilyo or knife para pang-cut dito sa ating bars. Ayan guys, nakikita nyo ba kung gaano kalinis yung pag-cut natin dahil dun sa pag-fridge natin sa kanya or pag-chilled natin sa kanya ng overnight. Ayan, ito yung isang size guys na ginawa ko. Then yung isa naman, gumawa din ako ng pahaba. 2 inches po yung haba nito, then yung lapad naman niya 1 and 1/2 inches. Ito yung ibabalot natin mamaya dun sa ating makulay na plastic or yung colored cellophane natin. Then ito na siya guys, nakat ko na siya. Babalutin na natin siya ngayon. Meron ako ditong foil, then meron dito na yung ating colored cellophane. Ito din natin yung ginagamit sa pag gumagawa tayo ng pulburon guys. Ito yung colored cellophane na ito. Then ayan, binalot lang natin siya ng foil. Ayan, dapat yung foil natin medyo malaki dun sa bars natin para mabalot natin siyang maigi. Itong foil guys, tumutulong din siya para mag-preserve yung lasa ng ating bars or yung ating food for the gods. Then lalo din po siyang nagiging moist kapag nilagyan muna natin siya ng foil. Then pagkatapos natin siya lagyan ng foil, ilagay na natin siya dito sa ating colored cellophane. Ulitin lang natin itong proseso na to hanggang sa mabalot na natin lahat ng ating bars.
Ayan guys, nakikita nyo ang ganda ng kulay natin, na Christmas siya. Then sa packaging naman ito guys, meron ako ditong tatlong klase ng lagayan. Meron itong transparent, then itong brown na pahaba. Ditong sa brown na to, kaya dito ang 7 pieces na bars. Ayan, pwede nyo siyang ibenta guys ng 300 to hanggang 350 pesos. Depende po, again po, depende po sa presyo ng ingredients na kung nasang area po kayo. Then lalagyan lang natin siya ng ribbon para mas maganda siya tingnan. Ayan, then lalagyan natin siya ng sticker. Kung meron naman kayong naisip guys na mas magandang packaging, pwede nyo namang gawin yon. Then ngayon, titikman na natin siya. Ayan, pag hinati natin siya guys, makikita natin or mararamdaman natin yung pagka-chewiness niya. Then napaka-moist ng loob nito. Tamang-tama lang din yung tamis nito. Pero kung gusto nyo mas matamis guys, pwede kayong mag-add ng sugar. Then ipapakita ko din sa inyo, ito yung pangalawang packaging na pwede nyo rin siyang gawin ganito. Then add lang din po kayo ng ribbon para mas maganda siya tingnan. Parang dito sa ating isa na ginawa natin. Kaya try nyo na po itong gawin sa inyong bahay at sigurado ako magugustuhan nyo ito guys. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.